Yung mga ganun. Parang yung mga balikbayan boxes. Aha. Dumating dito, naka-warehouse, hindi na ilabas kasi hindi nagbayad. Or nagne-negosasyon pa sila O, sa Hindi, bayaran. hindi nagbayad o hindi naglagay? Hindi, yun na nga. Hindi. Nagne-negosasyon. Nagne-negosasyon na. Negosasyon. So, Akala ko lagay. Natatagalan. Nagtatagal. So, isa yan sa mga issues dyan. Sa mga ports. Yung hindi ka nagbayad. Pero isa pang paring Jonat, I don't know. I wanna throw this. Gusto kong kasya pa ba yung laki o size ng ating Port of Manila sa laki ng volume ng ating trade? Ang lakas natin mag-import Tatlo. Agricultural goods lang, 1 trillion a year. So siyempre, papasok yung element na kasya pa ba yung ini-import natin dyan sa Port of Manila? Tatlo ang dito. Tatlo ang ports sa Manila. MICP, South and North. Pero nga sa MICP nagkakaproblema Hindi nakasya, no? Baka dapat i-distribute na yan sa iba-iba Hindi. Hindi ba? Ang problema... Kanya lang, hindi kikita si Rason. Yun lang ang Hindi lang yun. problema. Ang problema kasi, you have to talk with the ship owners and shipping agents. Most of them want to go to Manila. Ayaw nila sa Subic, Subic o Batangas Port. malalayo yung mga logistics requirements niyan Dito kasi pinakamalapit because the bulk of our trade, And therefore, there lies the Pero problem. yun ang maraming space, the bulk of our trade Kasya is in pa this- ba yung MICP? the bulk Sa of- lakas ng importation natin ng pagkain. most of the Another solution, babaan natin ang importation. most of the agricultural a lot of the agricultural products now go to Subic. Ayun. Yan. Yung mga non-agricultural, marami yan sa Batangas. Batangas. Kasama yung mga smuggled Yung reefer nandito sa Port of Smuggled Manila. cigarettes. Dito. Kasi nandito ang market nila. Nandito yung market. For the simple reason. Yes. Okay. Tapos meron pa isang issue sa Bureau of Customs. Hindi na po namin muna tatalakayin yung oil smuggling. Kasi isa yan sa mga dahilan, ayon sa mga nag-a-analyze, kung bakit taas ng presyo ng diesel sa atin. Nagmamahal ang cost of smuggling. Because of the peso-dollar rate. Okay? Isang factor yung peso-dollar rate. Okay? Hindi lumadaan yan sa bank channels. Kaya ganyan na yung mga coastlines along diyan sa southern border maglabas Lapit ka daw sa mic. Maglabas ng ng oil. Gawin nyo na refinery yung coastline diyan. Hindi, wag na muna yan. Kasi sinasabi nila, isa sa dahilan yan ito po ang tanong. Merong intelligence funds ang Bureau of Customs. So, ang tanong po sa kanila, paano nyo ginagamit yung inyong discretionary ba to, parang Jonat? Yeah. It's up to the commissioner. Iyan po yung tinatawag na intelligence funds. Yeah. So, meron nagtanong, paano nyo bang ginagamit yan? Hindi po nila pinaliliwanag kailangan ba o hindi kailangan niyang increase. Tuwing magsasalita, tuwing bubukas ng bibig yung mga tao sa Department of Energy, ang sinasabi, to justify. Ano ba sa Tagalog yan, justify? Yung increase nito mga oil companies. Hinahanapan pa ng dahilan. Ng motibo. So sa ngayon, Rodela Romero, Assistant Director daw dyan sa Department of Energy. Hindi ko alam kung bakit pwede siya magsalita. Hindi, Assistant Director. meron silang ruleta ron kung sino magsasalita Ayan. music. Ganun yun. Rodela Romero. Dahil daw Malas sa mo. geopolitical tensions in Iran. Sa Strait of Hormuz. Tsaka yung sa Iran nuclear talks. Siya. Hindi pa rin nila pinaliliwanag kung bakit ang price ng oil international nasa 60, below $70. Noong start ng taon, noong last year, mas mataas po yan dyan. More or less steady ang oil price, international oil price, lalo-lalo na in recent months. And yet, in recent months, akyat ng akyat ang ating price ng fuel. Humihingi po ng paliwanag yan.
Halimbawa, yung price ng gasolina o fuel sa US, in early 2025, ang taas ng bond. Oo. Akyat baba yan eh. Compared to today, sa atin, baligtad. Ang taas-taas po ng bonds ng, tuloy-tuloy nga ang increase eh. 8 weeks na nga sinasabi, magmula noong December. At hindi po napapaliwanag yan. Etong isang assistant director ng Department of Energy, nangahas magsalita, dahil daw sa geopolitical tension. Ano bang ginagawa nung secretary mismo? Halimbawa, ang laki po na epekto sa atin itong fuel, ha? Oo, totoo. Sobra na, mamalengke kayo. Tignan nyo. Okay? Merong balita nga, yung, ewan ko, parang, yun daw oil price, international oil price, nag-anticipate ng baka may mangyari sa Iran, Iraq. Sa Iran, US. Pero ang lumabas po, bumaba pa yung presyo ng crude oil. 67.70. 67.75 Bumaba pa ng 3 cents. Hindi tumataas ang presyo ng oil at bakit yan ang lagi nyo sinasabing dahilan ng pagtaas ng presyo ng gaso dito sa atin? Ano ba talaga ang dahilan? Hindi po nila sinasabi dati, last year, nung nagwawala yung peso, ang malaking factor, pagtaas ng fuel, ay yung po peso-dollar rate. Pero hindi nila sinasabi yan. Kasi masisita sila, puro kasi kayo import. Ang matindi rito, bilyonan ng huli. Ganon nakagarapal na they don't care anymore. Ha? Kaya lusutan yan. Kaya bilyon-bilyon ng isang shipment. Ano ba yun? Dati yan mga, di ba? Mga ilang master cases lang. Ganon. Ito pare, kung ganong bilyon, ilang ano yun? Ilang container. Bude-budega yun. Hindi ba? Meron daw netizen, napansin niya, na nanonood siya sa Facebook Live. At nakita niya yung materyales na siniship. So, tinip niya sa pulis. Nalaman ng pulis, yan pala yung mga materyales na gagamitin sa local manufacture. Yeah. So in other words, ang smuggling po ngayon, hindi lang yung ready-made na cigarettes. Yung mga raw material. Yung raw material, sini-smuggle na rin. Mas mahirap i-detect yun. Mabuti na lamang, merong isang netizen na very observant, na tiktikan niya, nanonood lang siya ng live ng Facebook, live streaming. Hindi naman hindi naman separate republic ang Ilocos lumaki. Ayun na, bakit ganun? Bakit nagkakaroon ng ganito? Shipment. Tapos, doon lang nalaman. So, ibig sabihin, kung may mga private citizens, pwedeng tumulong, pare. Hindi ba? Kaya nga, education and information, malaking bagay yan. Dito sa paano education and information? Ang naririnig natin sa police, we will step up the drive against illicit. Hindi, ang problema po kasi dyan, yung mga kinikita dyan sa cigarette smuggling, ayon doon sa customs officer, yun daw tawag dito, yung western part ba ng Mindanao, yung rota ng along the coast, ang daming wharf. Mga Zamboanga area. Ilan yung sabi mo na private wharfs? May 100, 200, basta ang dami. Basta maliliit na. Ang dami, maliliit po. Daungan. Ang kinakakaba dito, yung kinikita dyan, baka dalhin sa terrorism. Which happened in the past. Sa Australia po, inilista na ang Pilipinas Bilang terrorist haven. Nakalista tayo ron, pare. Although we're protesting that. yun sa Bondi shooting. Ayun eh. Oo, yung Bondi Beach. yung bumisita rito at yung mag-ama na namarel, okay. Bondi Beach.
Ano pa ba ibang crime na pwedeng Di ba sabotage siya? Siyempre, batas economic yan, sabotage yan ang yan. ano dyan. kasi hindi naman titigil yan sa cigarette. Kung kaya mo smuggle ng sigarilyo, kaya mo rin mag-smuggle ng iba. Oo, pwede ka nga. Barrel, drugs. Drugs. Ayan. Lahat na yan. Yan na po ang iba-ibang kwan dyan, krimen. Okay? Ngayon, yung PNP po, imbes na puro dada at press release, tingin ko intelligence work. Intelligence work ang kailangan. Kabik Remulla. Meron na naman? Binulgar na yung pangalan ng may-ari ng mga pabrika eh. Alin? Aha. Nabulgar na niya? Richard Uy. Nako. Ha? Ang owner po, ang pangalan ay Fast Track Trade Link. Aha. Richard Uy. Okay. Leonardo Lim. Nako. May iksi Maiksi. Marlene Garcia. Bago. Ayan. Bago. So, may Garcia. Meron daw, yan daw mga kasapakat ng 2 congressman. Malapit-lapit na kayo. Binubuo niya na raw talaga yung kaso. Walang bail to. Walang bail yan. Anti-agricultural smuggling. Aba. Nako, sana matuloy na to. Ang pakiusap ko lang sa inyo, tiktikan niyo na yung mga yun, baka biglang mawala. Baka nag-overseas. Sunwest. Alam na yung pangalan. Alam na yung pangalan. Walang mga hold order yan. Wala pa, kasi wala pang kaso. So, tiktikan nyo na yung mga yan. At saka tignan niyo kung na-issue na ibang passport yung mga yan. Okay. Hindi lang po daw tax evasion ang kanilang assessment. Kaya nga organized crime Yes. Kaya sabotage. Yes. Okay. Ang hinahanap nila kung saan dinadala yung pera. AMLC yan. Paano nyo mahahanap yan? Pulis kayo. Di ba? Ang dapat po maghanap niyan, AMLC, kasi nga, yan ang papel nila. Yang mga Transfer na yan. yung transfer galing sa mga krimen. Yan. Yan ang papel ng AMLC. Pero sinasabi kasi ni Governor Remolona ay nahuhuli daw sa panahon ang mga sistema ng AMLC dahil masama yung batas. Okay. Yan. Kulang na kulang daw yung batas. Ano ba ibig niya sabihin? Gusto niya po tanggalin yung bank secrecy. Malaking away yan kasi malaki yung ng mga bangko. At saka maraming kasapakat pati ang mga bangko dyan. Wala bang pwedeng gawin within the confines of the law? Ba't di nyo muna po subukan yun? Bakit ang unang-unang tinitira nyo kailangan mawala yung bank secrecy? Pati yung digital. Marami dyan. Na-digitalize na yung mga operation na yan. Yan daw po ngayon ang tinatahak ng mga investigador nitong si John Vic. Yung money trail na sinasabi. Okay? Kasi nakangamba sila sa laki ng kinikita rito, baka kung saan